Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Owa. Taong 1987, Samar. Unang linggo pa lamang ng Disyembre, halos lahat ng mga bata sa probinsya ay abala sa pag-eehersisyo sa mga aawitin tuwing mga ngaruling. Isa na dito si Owa. Likas na maganda ang boses kaya naman palaging isinasama ng grupo sa pangaroling. Bukod sa nagpapaganda ito ng awitin, nasisihan rin ang mga kasama gawa ng palabiro at pilyong bata ito. Kung gaano kabibong bata si Owa sa labas, kabaliktaran nito pagdating sa loob ng sariling tahanan. Hindi kasi magawang maging masaya dito dahil sa wala ng ibang inatupag ang parehong mga magulang kung hindi ang pagsusugal. Gabi na ang mga ito kung makauwi. At madalas lasing na kaya naman imbis na maagang makapagpahinga si Owa, napupuyat pa ito dahil sa pag-aasikaso sa mga ito. Isa pa sa mga ikinakalungkot ng bata dahil tuwing may dumadaloy na alak sa dugo ng ama, palaging siya ang pinagsasabihan ng masasakit na salita. Ayon kay Owa, sa palagi niyang pagdinig sa usapan, hindi maiwasang maisip na nagsisisi ang ama sa pagbuhay sa kanya. Ngunit magpasaganon pa man, pilit na inintindi ang mga magulang, kaya hindi nito nagagawang maglayas ng tahanan. Isang araw, nagpaalam ito sa ina na maghapon ay mananatili sa labas dahil tutulong sa paggawa ng parol sa barangay. Wala namang tutol ang ina kaya diretsyo nang umalis si Owa. At pagkarating sa barangay, puro bata ang naabutan. Gawa nang sila talaga ang pinatawag ng kapitan upang gawin ang mga palamuti na ikakabit sa paghahanda sa Pasko. Lumapit na si Owa sa mga kasama. Karamihan sa mga ito ay dati nang kakilala. Ngunit mangilan-ngilan pa din ang hindi batid dahil sa maaaring bagong lipat lamang ang mga ito. Hindi nagtagal ay nag-umpisa na sa gawain. Naging masaya at organisado naman ito dahil sa mga nakabantay na tanod. 12:00 ng tanghali, may dumating na mga pagkain galing sa kapitan. Isa-isa silang inabutan ng tanod nito at sabay-sabay na kumain. Habang abala sa pag-ubos ng kinakain, nagsalita ang katabi ni Owa. "Balita ko, malaki daw magbigay ng pera si Aling Lagring. Tara Owa, sama ka sa amin mamaya." Bigla namang napatitig si Owa sa katabi at napansing hindi ito kakilala. Napatanong kung bakit alam ang pangalan niya. Tumugon naman ito na itinanong umano sa ibang kaibigan kaya nalaman. Kasabay nito, nagpakilala din ang batang lalaki na nagngangalang Ikoy. Hindi man lubos na kilala. Sumang-ayon naman si Owa dahil sa mukha naman itong mabait. Matapos ang tanghalian, bumalik na ang mga bata sa ginagawa. Gawa ng busog at nakapagpahinga na. Naging napakaingay ng paligid dahil karamihan sa mga ito ay naglalaro. Hindi naman nagalit ang nagbabantay. Gawa ng wala namang bata ang pinipilit na magtrabaho. Naisipan na rin ni Owa na umuwi na ng tahanan. Bago pa man umalis ay inabisuhan siya ni Ikoy na 5:00 ang pagtitipon sa mismong lugar na iyon. Pagkarating sa tahanan, wala namang ginawa si Owa kung hindi ang matulog. Hindi rin naman ito pinapakialaman ng ina na abala sa paglalaba. Gawa ng pagod sa ginagawa, 4:00 ng hapon nang magising. Pagkabangon ay nakita ng binata na papalabas ng bakuran ang ina.
Kaya naman dali-dali itong sinundan. Tinanong ito ni Owa kung saan pupunta at ayon dito ay may dadalawan umanong handaan. Nagpaalam na rin naman ng mga ngaroling sa gabi. Tumango naman ang ina at sabay na umalis. Pagbalik sa loob ng tahanan, naging abala si Owa sa pagpili ng damit na isusuot. Matapos ay tumungo na ito sa nasabing tagpuan. Wala pa man ang mga kasama niya, kaya sinilip na muna ni Owa ang mga tanod na abala sa pagsabit ng mga parol. Maya-maya pa ay narinig na ang boses ni Ikoy kaya sumama na ito. Napatanong siya kung nasaan ang iba pang mga kasama. Ngunit ayon kay Ikoy, nauna na umano ang mga ito sa bahay ni Aling Lagring, kaya nagyaya na si Owa na sumunod sa mga ito. Habang naglalakad ang dalawa, hindi maiwasang maitanong ni Owa ang dinadaanan, gawa ng halos walang tao sa lugar. Tumango naman si Ikoy na huwag mag-alala dahil madalas siyang pumupunta sa lugar. Pagkarating sa mismong lokasyon ay namangha si Owa, gawa ng napakagandang tignan ng tahanan ni Aling Lagring. Napakalawak ng bakuran nito at may malalaking bintana at pintuan. Animoy tahanan ng isang napakayamang tao. Nang makita sila ng matanda ay kaagad na pinagbuksan ng mga ito. Niyaya na rin na kumain na muna ng hapunan. Hindi naman tumanggi si Owa dahil sa napakasarap ng pagkain ang nakahain sa lamesa. Nauna nang kumuha si Ikoy kaya sumunod na rin si Owa. At habang kumakain, nakatitig lamang ang matanda. Niyaya na ito ni Owa ngunit tumanggi rin dahil sa busog pa umano. Maya-maya pa nang matapos sa pagkain, biglang umawit ng pamaskong kanta si Ikoy. Walang ano-ano ay nagalit si Aling Lagring. Nanlisik ang mga mata at kasabay nito, nagsisitahulan ang mga aso sa labas ng tahanan. Napaka-agresibo ng mga ito, kaya naman nakakaramdam ng kilabot si Owa. Humingi naman ng paumanhin si Ikoy, ngunit tinitigan lamang siya ng matanda. Tumalikod na ito at naglakad palayo ng kusina. Nagyaya na ring umuwi si Owa, ngunit sa kung anong dahilan, hindi na makapagsalita si Ikoy. Nagawa na nitong magpahayag sa pamamagitan ng senyas ng kamay, ngunit hindi naman maintindihan. Maya-maya pa ay biglang bumalik si Aling Lagring. May inabot na 100 piso kay Owa. Nagpasalamat naman ito at maayos na nagpaalam. Tinapik nito ang kasama at nagwika na umuwi na. Sumunod naman si Ikoy. Ngunit hindi talaga ito makapagsalita at batid sa muka ang biglaang sobrang pagkatakot. Pagkalabas ng bakuran, nagkaroon ng boses si Ikoy, ngunit nagtanong ito kung ano ang ginawa nila sa lugar. Nagtaka naman si Owa gawa ng parang wala itong naaalala. Paulit-ulit na tinatanong ngunit batid sa mga salita na wala talaga itong kaalam-alam sa mga nangyari. Nagawa na ring maglahad ni Owa ng buong kaganapan. Nang akmang ipapakita na sana ang 100 piso, nagulat ito dahil sa hindi naman pera ang nahugot sa bulsa, kung hindi isang itim na bato. Tumawa na lamang ang kasama gawa ng kung ano-ano ang palusot nito. Hindi na ipinagpatuloy pa ang pagsasalita at naglakad na pauwi ang dalawa. Naunang maglihis ng dinaraanan si Ikoy, habang si Owa naman ay diretsyo lamang. Pagkarating sa tahanan, wala itong naabutang tao. Naiga na lamang sa kwarto at hindi kalaunay biglang nakatulog. Sa muling pagdilat ng mga mata, nakita sa orasan na 6:00 na ng umaga.
Bago pa man bumangon ay muling naalala ang itim na bato sa bulsa. Habang tinititigan nito, narinig naman ang boses ng ina na papalapit. Biglang napabangon si Owa nang masabi nito na wala na si Ikoy. Walang pagdadalawang isip na nagpaalam ito para puntahan ng kaibigan. Sa pagtatanong-tanong, narating nito ang tahanan ni Ikoy. Nakakapanlumo ang naabutan dahil nasa kabaong na ang kaibigan. Magalang na tinanong ang ama nito. Ngunit tumugon naman na wala umano siyang ideya sa pangyayari. Diretsyong inilahad ni Owa ang mga naganap nang sila ay mapunta sa tahanan ni Aling Lagring. Nagawa ng manalo ng nilalang. Alam mo ba, Iho? Dati pa man ay lapitin na talaga ng mga engkanto si Ikoy. Kaya naman habang lumalaki siya, patuloy lang kami sa paghingi ng tulong sa babang gagamot. Malas lamang ngayon dahil sa hindi na nakayanan pang lubaban ng anak ko. Tuluyan siyang naimpluwensyahan ng pag-iimbita ng mga may sa demonyong nilalang. Malakas ang kutob ko na hindi si Ikoy ang nagyaya sa'yo na tumungo doon sa tahanan ni Aling Lagring, bagkos ang mga kasamahan nitong engkanto. Wika ng ama ni Ikoy. Hindi pa man matanda sa edad, ngunit malawak na sa pag-intindi si Owa patungkol sa mga nilalang, kaya naman wala nang naisagot sa ama ni Ikoy. Ngunit naintindihan nito ang pagpapahayag. Matapos ang ilang oras ng pananatili kasama ang yumaong kaibigan, nagpaalam na ito at sabay na naglakad papauwi. Nang madaanan ang isang ilog, may kung anong pumasok sa isipan at inihagis ang itim na bato sa tubig. Nang hindi na makita ay nagpatuloy na ito sa paglalakad pauwi. At magmula ng araw na yun, nagkaroon na ng takot si Owa na pumasok sa tahanan ng hindi kakilala. Naging usap-usapan naman sa lugar na isa umanong itim na engkanto si Aling Lagring. Walang nakapagpatotoo ngunit naging malakas ang paniniwala ni Owa na ang matanda ang naging dahilan ng pagkawala ng kaibigan. Samantala, kahit anong subok na hanapin uli ang itim na bato sa ilog, hindi na ito matagpuan pa. Ito na lang din sana kasi ang magiging alaala ng yumaong kaibigan. Wala mang malinaw na pag-uugnay kay Aling Lagring at sa pagkamatay ni Ikoy. Patuloy naman sa pagkwento si Owa patungkol sa naranasan na karuling sa bahay ng engkanto. Ang susunod na kwento, itago na lang natin sa pangalang Baing, taong 1971, Iloilo. 5 taon pa lamang ang nakakalipas magmula nang maparalisa ang ina ni Baing na nagngangalang Aling Lina. Ayon sa nagtangkang gumamot, hindi na daw makakabalik pa ang katawan sa dati dahil nabali ang buto nito sa likod. Naaksidente ito nang umakyat sa puno ng sampalok para sana kumuha ng may sasahog sa sinigang. Eksakto namang nasa bundok si Baing, kaya pagbalik ay naabutan na lang ang ina na nakahandusay sa sahig. Nang akmang aalalayan na ito para maglakad, hindi na nakayanan pang bumangon dahil sa sobrang sakit umano sa likod. Nung mismong araw na yun, nagtawag ng manggagamot si Baing, ngunit sakit na lang ang napawi at hindi na muli pang nakagalaw ang buong katawan. Dahil sa pangyayari ay madalas na sinisisi ng binata ang sarili. Pakiramdam niya siya ang may sala sa kalagayan ng ina. Ngunit paulit-ulit namang sinasabi ni Aling Lina na aksidente ang lahat at walang may gusto sa nangyari. Kahit kasi nahihirapang magsalita,
patuloy pa rin itong nakikipag-usap sa anak. Sa bawat araw na dumadaan, palaging naghahanap si Baing ng makakagamot o maski halamang gamot na lamang na pwedeng mapainom sa ina. Kahit papano'y may naiinom naman, ngunit ayon sa ina ay hindi siya nakakaramdam ng ginhawa. Isang araw, habang abala sa pagpupulot ng ititindang niyog, may isang kapitbahay ang lumapit sa binata. Beng! Beng! Nabalitaan ko may bagong dating na albularyo sa baryo natin ayon kay inay, magaling daw ang manggagamot na yon dahil matagal na itong nagsanay sa karating probinsya. Subukan nating puntahan. Baka siya na ang pag-asa ng nanay mo. Wika ng Ginoo. Dahil sa narinig ay nakaramdam ng kaba si Baing. Sa matagal na panahon kasing paghahanap, baka ito na ang magiging susi sa muling paggaling ng ina. Kaya naman masayang sumang-ayon ito sa Ginoo. Matapos na may ipon ang mga napulot na niyog, dumiretso muna ang dalawa sa tahanan nila Baing para magpaalam sa ina. Tumango lamang ito at diretso nang naglakad ang magkasama. Sa paglalakad, napapatanong ang binata kung bakit sa masukal na gubat sila dumadaan. Wala namang naging tugon ang Ginoo bagkus ay sumunod na lamang dahil ito lang umano ang tanging daan patungo sa lugar ng albularyo. Pagkarating sa lugar, wala namang kakaiba sa tahanan ng albularyo. Wala pa ring masyadong gamit kaya inisip na lamang ni Baing na baka mag-aayos pa ito dahil sa kakarating pa lang. Ang kasama pa rin ang naglahad sa manggagamot patungkol sa sitwasyon ng ina ni Baing. Tumango naman ito at nagwika na nais puntahan ang pasyente. Kaya naman, isinama na ito ng dalawa patungo sa tahanan nila Baing. Pagpasok sa kwarto kung saan nakahiga ang ina, napailing ang manggagamot at nagsalita. Talagang nasa malubhang kalagayan ng iyong ina. Aminin ko, mahihirapan tayo sa paggamot dahil sa matagal na panahon na ang nakalipas magmula ng hindi makagalaw ang likuran. May hinugot sa bulsa ang manggagamot na nasa botelyang langis. Ipinahay dito sa katawan ni Aling Lina. Halos masok ka naman si Baing at ang kapitbahay nang umalingasaw ang napakasangsang na amoy galing mismo sa katawan ng ina. Nagpatuloy lamang sa paghilot ang albularyo habang ang dalawa naman ay lumabas muna ng kwarto dahil hindi na nakayanan pa ang baho sa lugar. 2 oras din ang itinagal ng manggagamot sa loob. At nang matapos ay kinausap nito si Baing. Wala ka nang kailangang ipag-alala dahil nasa maayos na ang kalagayan ng iyong ina. Malugod na tinanggap nito ang gamot na ipinainom sa kanya. Kailangan na lamang mag-antay ng 7 araw para umepekto ito sa buong katawan. Gawa ng labis na pagkatawa ni Baing, hindi na nito nagawa pang magtanong sa manggagamot at kaagad na nagpasalamat. Makailang minuto lang din ay nagpaalam na ito. Gawa ng may mga pasyente pang pupuntahan. Kasabay ng pag-alis ng matanda ay umalis na rin ang Ginoo. Pagpasok ng tahanan, tumungo ito sa kwarto ng ina. Kagaya ng kanina ay sobrang masangsang pa rin ang amoy. Kaya naman minabuting maglagay muna ng pangtakip sa ilong upang maayos na malapitan ang ina. Naupo ito sa tabi ni Aling Lina. Wala pa namang bago dito, ngunit hindi naman nagtaka pa ang binata dahil kagaya ng sinabi ng manggagamot, 7 araw pa bago ito tuluyang gagaling. Habang nasa tabi, wala namang humpay ang binata sa pagpapasalamat sa Diyos.
Hindi man tuwid na makapagsalita si Aling Lina, ngunit kapansin-pansin ang tila malungkot nitong muka. Pinagsawalang bahala naman ito ni Baing, gawa ng malaki ang tiwala sa albularyo. Magmula ng araw na yon hanggang sa sumapit ang ikapitong araw, wala namang kakaiba sa naging ikot ng buhay sa loob ng tahanan. Hindi rin nawala ang masangsang na amoy sa loob ng kwarto ni Aling Lina. 11:00 ng gabi. Hindi pa pumapasok ng tahanan si Baing. Gawa ng patuloy ito sa pagdarasal na sana umepekto na ang gamot. Ito na kasi ang nakatakdang araw sa tuluyang paggaling ng ina. Maya-maya pa, habang abala sa pagtingala sa kalangitan, narinig niya ang boses ng ina. Dali-dali itong pumasok sa loob dahil baka kung ano ang nangyari. Biglang pumatak ang luha sa mga mata nang makitang naiiyak ang ina habang dahan-dahang naglalakad. Niyakap ito ni Baing at labis ang naging pagpapasalamat sa itaas. Sa mismong oras na yon ay nakabalik na sa dating lakas si Aling Lina. Animoy wala itong naging sakit dahil sa biglaang umaliwalas na ang muka. Ang gabing iyon ang isa sa pinakamasayang gabi ni Baing. Sa sumunod na araw, nanatili lamang ito sa tahanan. Ngunit ang napansin ni Baing, ayaw nitong masagian ng araw dahil sa tinakpan ng telang itim ang lahat ng bintana. Hindi na lamang ito pinansin, gawa ng baka inihahanda pa ang katawan sa muli nitong pagsabay sa mundo. Lumipas ang 1 linggo at nag-iba ang ugali ni Aling Lina. Bukod sa palagi itong galit ay madalas din hindi kumakain. Kahit anong pagsasabi ang ginagawa ng binata, ni isa sa mga ito ay hindi pinakinggan ng ina. Kaya naman minabuting tumungo ng albularyo para ikonsulta ang nangyari. Dahil sa alam na din ng daan patungo sa tahanan, mag-isang pumunta si Baing sa lugar. Pagkarating ay wala nang tirahan ang naabutan dito, kaya naman napakunot na lang ang kanyang noo. Nagmasid-masid pa ito sa buong paligid, ngunit ni isang tirahan ay walang nasilayan. Ganon na lamang ang pagtataka nito, ngunit wala nang ibang naisip kung hindi puntahan ng kapitbahay na nagturo sa manggagamot. Habang naglalakad, nakasalubong nito ang manggagamot. Dire-diretso lamang ito kaya naman sinundan ni Baing. Tinapik niya sa balikat kaya naman napalingon sa kanya. Subukan mong pahiran ng kalamansi ang katawan ng iyong ina. Kapag ito'y hindi napaso, ibalik mo sa akin. Ngunit kapag namilipit sa hapde, pasensyahan na lamang tayo. Wika ng albularyo. Agad itong umalis kaya hindi na nagawa pang magtanong ng binata. May kung anong pumasok sa isipan at diretsyong umuwi para subukan ang sinabi ng matanda. Pagkarating sa tahanan, naabutan nitong mahimbing na natutulog ang ina. Kaya naman kumuha si Baing ng kalamansi at dahan-dahang ipinahid sa braso ng ina. Walang ano-ano. Bigla itong napalundag na animoy uod na sinabuyan ng asin. Kasabay nito, ang brasong nalagyan ng kalamansi ay nasunog. Tinitigan nito ng napakasama si Baing. Maya-maya pa tuluyan ng tumakbo papalayo sa lugar. Nagawa pang sumunod ni Baing ngunit hindi na nito naabutan pa. Kaya naman humingi na ito ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit magmula ng araw na iyon, hindi na muli pang natagpuan ng ina. May mga sabi-sabi na isa na itong aswang. Hindi naman naniwala si Baing.
dahil sa imposible naman gawa ng ginamot ito ng albularyo. May mga araw na sinusubukan pa ring puntahan ng tahanan ng albularyo, ngunit wala na talagang natagpuan sa lugar nito. Sa paglipas ng panahon, nakakilala ng isang albularyo si Baing. Nagawa nitong ikwento ang buong pangyayari patungkol sa ina. Ayon sa manggagamot, huwag nang aasa pang babalik ito dahil binuhay ng aswang ang namatay na katawan ng ina. Ang matandang manggagamot umano ay isa lamang sa mga kalahi na nagpanggap na tao. Habang paunti-unting naiintindihan ni Baing ang katotohanan sa sinapit ng ina, mas nabuhayan ito na mag-aral na lamang ng pagiging isang albularyo upang makatulong sa mga ginagambala na nilalang. Ilang taon nang lumipas, naging katuwang ng kaibigang albularyo si Baing. Nag-aral pa rin ito sa pagiging manggagamot dahil sa gusto munang makabisa ng maigi ang papasukin. Samantala, umusad man sa buhay, ngunit araw-araw pa ring dinadala ang alaala ng ina. At ayon kay Baing, sa mundong ibabaw ang natutunan niya, huwag basta magtitiwala, lalo na sa mga hindi kakilala. Kabutihan man ang sinasambit ng bibig, ngunit hindi natin alam ang kanilang tunay na intensyon. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JDFitness doon sa upload natin sa vlog sa JD. Nariyan yung link sa comment section, kaya naman pwede pang humabol ng comments. Yun lamang, JIP. Maraming salamat. Paalam.